guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. For today's video, ayan, ito pala yung ginagawa ko dahil dumating na yung mga in-order ko galing Temo sa China. And ang ganda-ganda nito guys. Sobrang ganda nito mga nabili ko. Very good quality talaga sila. Hindi talaga ako napapahiya dito sa Temo. Lahat ng in-order ko dito, very good quality sila. And inayos ko tong kwarto ni Layla kasi nga, dito na talaga siya natutulog and hindi na siya natutulog sa kwarto namin. And hindi ko na rin siya sinasamahan. So, tuwan-tuwa siya kapag ganitong maganda yung kanyang kwarto and then all pink, ganyan. So, ito yung pinili ko, parang may mga rainbow na, ano dito, yung kulambo. Kulambo, kala mo naman may lamok. Parang ano lang yan dyan, design lang ng kanyang room, ng kanyang bed. So, gustong-gusto naman niya, guys. Yung cortina ko lang, panira, kasi nga iba ang kulay. Kasi wala akong mahanap na na iba ang kulay, na kulay pink. And yung pink hindi siya yung parang ano ba yun, yung pang blackout. So ayoko yung hindi blackout kasi minsan dito ako natutulog sa kwarto ni Layla at hindi ako makatulog kapag maliwanag. Tomorrow for sure. Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. And Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year. So wala akong vlog nung New Year namin, nung New Year Eve kasi nabusy si kumari ninyo. Nabusy ako guys. Actually, dapat magbablog sana ako noon, magbi-video ako, kaya lang nawalan ako ng time na mag-video. And ngayon, kararating lang namin dito ni Layla kasi galing kami sa labas dahil kung nakikita nyo, diba, bago ang aking hair ngayon. Hindi ko siya actually pinagupitan yung dulo. Kunting-kunti lang talaga. Yung dito lang yung pinagupitan ko. So, ang tawag daw dito sa gupit na ito is butterflies haircut. So, parang ano siya, tawag dito, layers na yung mataas na layers. And mayroon tayong pakunting dito, bangs. Wow, bangs. Yan, so new look, new year, and welcome 2025. So wala tayong vlog ng 2025 nung evening nung New Year. Kasi wala namang ganap, and nag-vlog naman ako nung nag-vlog naman ako nung Christmas. So, okay na yung wala tayong vlog nung paminsan-minsan. Hindi naman palaging every New Year dapat may vlog, diba? So, nagpagupit lang ako dahil yung buko, guys, super dry na dito sa may pataas, ganyan. And dahil ayoko naman na iiksi yung buko kasi kakapagupit ko pa lang. Pero nung mga nagpagupit ako nung last time, no idea kung ano yung gusto kong gupit sa buko ko. And pinagawa ko lang sa kanya is pina-straight ko lang. So, naboboring ako sa straight. And yan na nga, ang pinagawa ko is ganito na lang. Butterflies, layered ko siya. Nakita ko lang siya sa Instagram. Malapit lang dito sa amin. Dito sa may walking distance ng parang 16 minutes walk. Tatawid lang kami. Mag-a-across lang kami across the street lang yung pinuntahan kong Quapor. Matagal na siya, pero hindi ko siya nakikita sa Google. And nakita ko siya finally, so maganda naman yung gupit niya and lumambot yung buhok ko. Unlike do sa mga una kong pinagpapakwaporan o yung mga pupuntahan ko mga salon, hindi siya ganun kaganda. So, finally nakita ko na siya. Kaya lang guys, compared doon sa mga ibang kwapor na pinupuntahan ko, mas mahal dito. Pricey siya. Kahapon, tumawag ako, sabi, 500 lang daw. Yung pala, 500 yung gupit, pero hindi kasama yung shampoo and yung tawag dito, ayaw makisama nitong straw. Hindi kasama yung shampoo and yung blower. Usually kapag nagpagupit ka kasi dito, kasama na yung blower, kasama na yung shampoo, and kasama na rin yung gupit. So, all in one na yun. Pero dito sa pinuntahan ko, hindi siya kasama. Separate siya. Kaya nag-cost ako ng 850. Pero 850 is, lang naman yun. Okay lang naman. Normal lang din naman. Ngayon lang, pricey lang sila na siguro ng
konti lang. Kasi yung pinuntahan ko, 500. Siguro, syempre, New Year na, di ba? Nagtaas na rin yun. Kasi last year pa ako pumunta doon. So, malamang, tumaas na rin yan. So, siguro mga 700, ganyan. So, it's okay na rin naman yung price nila. Ang likot ng camera ko. So busy. So, for today's video, guys, kasi nga may nagtanong na mga kasister natin about sa kanyang jowa. Ay, sa kanyang jowa. Kanyang jowa ba yun? Or okay lang yun kasi, no, it's spicy, Layla. It's spicy. Gagawin ko lang ng video yung tanong ni ate, ni sister na may, may jowa siya na Turkish na parang ang trabaho is sa furniture daw. So, parang nagdadalawang isip siya or parang parang napapaisip siya kung gugustuhin ba niya si apam niya o si Turkish niya kasi nga nagtatrabaho lang daw sa furniture. So, tinatanong niya sa akin kung makakabuhay na daw ba yung sahod ng magtatrabaho sa furniture. So, dito sa Turkey, guys, yung sahodan dito is minimum wage naman yung mga furniture na yun. Pero depende yun sa company. Minimum dito is nasa 30,000, 40,000. 20 to 30,000. So, depende yun sa kung may overtime ka or may mga extra, pa sila. Depende kasi sa company yun kung magkano. Pero yun yung minimum wage dito, 20 to 30,000 sa mga employee ng mga restaurant, employee ng mga pero kung mga doctor, syempre mas mataas-taas yun. Ang 20 to 30,000 is parang nasa 40,000 o 45,000, something like that sa Pilipinas. So, sa nagtanong ng question na ito, kung tinatanong mo is kung makakabuhay na yung si jowa mo ng family, kung nagtatrabaho siya sa furnitures. Of course naman, sister, kasi dito sa Turkey, hindi katulad sa Pilipinas na kunyari yung electric natin, yung water natin, yung dito is mababa yung electric nila tsaka yung tubig nila. So, ang mataas lang talaga ito yung gas na ginagamit sa pangluto, paggamit sa hot water, and yung pangpainit sa bahay ninyo. Yun lang yung mahal. And sa lang yan, winter lang yan nagtataas kasi nga use na yung heater sa winter. So, kung tinatanong mo kung makakabuhay, depende kung meron na siyang, kung saan siya nakatira, kung sa city ba siya nakatira, or sa mga probinsya siya nakatira, or nag-uupa lang ba siya ng bahay, or meron siyang sariling bahay. So, depende yun sa sitwasyon ng iyong jowa. Kung meron siyang sariling bahay, and kung nasa probinsya naman siya nakatira, of course, kayang-kaya niya na makabuhay kahit makadalawa pa kayo o 3 anak pa kayo. Kayang-kaya na niya yung makabuhay ng pamilya. So, kung halimbawa naman is nasa city kayo, nangupahan kayo ng bahay, parang medyo, yan. So, depende rin kasi yan sa diskarte. Nasa diskarte lang din naman yan. And, kung nag-worry ka na, baka magutom ka sa jowa mo, hindi naman siguro, sis. Kasi kung ikukumpara pala natin sa Pilipinas, is mas mahirap pa rin ang buhay natin dyan sa Pilipinas kaysa dito sa Turkey. Kasi dito, parang medyo rahat yung buhay dito. Para sa akin, ha. Hindi naman, siguro yung iba yung kanilang pananaw. Pero sa akin, is mas rahat or mas comfortable akong manirahan dito sa Turkey kaysa sa Pilipinas. Kasi parang mas gusto ko talaga dito. Yun yung aking pananaw sa aking paninirahan sa Turkey in almost 10 years na. And, ayan. So, ayan yung sagot ko sa iyo, sis. Sana nauntindihan mo yung aking explanation. And thank you so much sa iyo, sis, sa nagtanong ng question na ito. Sana mapanood mo itong video na ito and sana makatulong ako sa iyo. And kung may mga question ka pa na parang nako-confuse ka or naguguluhan ka sa anong gagawin mo, so just i-message mo lang ako sa Facebook siguro, sa page ko na Filipino and Turkish Vlog FV. So, search mo lang yan kasi nagre-reply naman agad-agad ako doon. And kapag may mga message naman ako, nag-notify naman yan sa akin. Pero yun nga lang, hindi agad-agad ko nasasagot, especially kung may marami akong ginagawa dito sa bahay. Again, Happy New Year sa inyong lahat. Sana is
itong 2025 natin is maging healthy tayo, maging malakas, maging healthy tayo and more blessing and ano pa ba? And sana maging yung mga hindi masaya sa 2024, sana maging masaya na ngayon 2025. Looking forward tayo sa 2025. Ayan guys, thank you so much. And again pala, update ko, gagawin ko yung lahat ng makakaya ko na makapag-update palagi dito sa YouTube ko. Kumbaga, palagi ako makapag-vlog na dito sa YouTube ko kasi yun yung talagang aking manifestation ngayong 2025 na maging active dito sa YouTube. Kasi nga, it's been 1 year na yata hindi ako masyadong active, parang kung kailan ko na lang maisip saka na lang ako nag-upload. Kasi nga nasabi ko na rin sa mga previous vlog ko na yung reason kung bakit tinatamad na ako mag-YouTube kasi gawa sa tax dito sa Turkey. Dinagdagan nila yung tax nila, tapos kailangan pa yung mga papers, marami pa sila hinihingi mga papers sa akin. So, naasikaso ko naman na siya kasi since Turkish citizen naman ako dito sa Turkey, so kaya parang easy na sa akin yan. So, ayan. Yun yung update. And ngayong 2025, hopefully, makapag-vlog na lagi ako yung mga daily vlog natin. Kahit walang kakwenta-kwenta. And then, kasi nga, nakipag-deal ako sa asawa ko na mag-stop muna akong mag-online seller dito sa Turkey. Parang, kasi, ang pangit din kasi magtinda talaga ngayong winter kasi sobrang lamig. Tapos, may baby ka pang ganyan. Tapos, yung place na aking pinagdideliveran ay doon sa European side. Sobrang layo dito sa Asian side. So, kailangan is tatawid pa kami ng barko para makapag-deliver ng mga item ko. Kaya naman, mag-stop muna ako ngayong winter. So, siguro mag-continue ako mga summer na lang ulit. Ganyan. So, pag hindi na masyadong malamig yung panahon. Kasi ngayon talaga malamig and maulan. So, sobrang hirap para sa akin. So, ayan guys. Tatapusin ko naman itong vlog natin. And thank you so much for watching. And I see you in my next vlog. Bye-bye! Bye-bye, Layla! Bye, guys!